Yon, so good afternoon. Sa wakas, may ORCR na tayo, tsaka plaka. Pauwi ako ngayon ng bahay namin sa Makati. Galing ako dito sa Batasan Hills, Quezon City. Buti na lang di umulan. Inabot pa ng stoplight. Nagawan ko na naman ng first impression ride. So hindi ko na alam yung sasabihin ko ngayon. Bahala na kung ano na lang maisip. More on, gusto ko lang mag-video pauwi sa Makati. Tingnan natin kung may masasabi pa ako. Yun, sarap mag-chill ride kasi all stock eh. Napaka-relax lang. Ayun pala, yun ang gusto kong i-discuss pala about sa CVT na lang. Yan. Disclaimer lang na hindi ako expert sa CVT. Ang sasabihin ko dito yung from my own experience lang, kasi na-mention ko nga dati sa video ko na meron akong kargadong NMAX yung 232 before. Kaso medyo nanawa na, binenta ko siya for big bike. So yung mga sasabihin ko dito, experience ko lang sa CVT nung nasa akin pa NMAX. So yun nga, kapag all stock, ang chill lang manehuin, ganun. Kasi yun ang problema sa yun ang problema sa CVT. Kahit na gusto mo mag chill ride, yung setting mo kasi kunyari masyadong galit yung makina, masyadong mahiyaw kung tawagin nila. O kaya yun nga, matitigas yung center spring, magagaang yung bola. Ang tendency nun, masyadong mahiyaw, malakas yung engine brake, malakas umarangkada. So kahit gusto mo ng chill ride, nababago yung nababago yung riding habit mo. Yun ang napansin ko. Pati yung behavior ko sa pagmamaneho nung stock pa yung NMAX ko, nagpalit ako ng matitigas na springs, pati magagaang na bola. Wala naiba yung riding habit ko eh. Oo, pwede mo pa rin i-anong chill ride, pero sa akin pilit na siya i-chill ride. Yung kumbaga pinipigilan mo lang, pero pag pinigaan mo talaga, ayun nga, parang nag-iiba yung nag-iiba yung riding habit mo. Ganun yung nangyayari. Lagi kang hataw pagka ganun. Siyempre, given naman, kapag pinalakas mo yung motor, mas malakas sa gas. So, hindi ko na didiscuss yung regarding sa fuel consumption nun. Ano ba silbi ng pag nag-aan ka ng bola? Kasi yung bola, yung pulley, 'di ba? Doon nakalagay yung bola. Tapos nakakonekta yun sa sigunyal, sa crankshaft ng engine. Gumagaang yung rotating assembly. Lahat ng rotating assembly, pag pinagaang mo, mas mabilis siyang iikot. So, mas mabilis siya RPM. So, yun yung silbi ng bola. Ngayon, center spring naman, pag nagtigas ka, ang center spring naman nakalagay sa may torque drive, doon sa may bell. Sa harap, pulley, sa likod, bell, torque drive, ganyan. Doon nakalagay yung center spring. Pag nagtigas ka ng center spring, pinipigilan niyang magsara yung torque drive. So, ulit, may bola ka, mas mabilis umikot, mas mabilis siyang humiyaw. Center spring, pinipigilan niyang sumara yung torque drive. Ano epekto nun? Ang epekto nun, para kang kunyari primera, ang tagal mo magsegunda, ganun. Kung manual transmission na, ang tagal mo magsegunda, sinasagad mo yung RPM bago ka magsegunda. So ang tendency nun, ma-achieve mo yung power band ng motor mo, di ba? Yun lang ang epekto nun. Ayun, pag stock lang yung center spring mo, mas mabilis kang makagain ng speed sa mababang RPM. Kasi primera, onting RPM, segunda, onting RPM, tercera, di ba? Hindi stressed yung makina mo. At the same time, nakagain ka ng speed. So ayun yung epekto. Ang chill ride lang. Parang banayad. Parang yun nga, pag nag-manual transmission kaya sa kotse, ganyan. Ang smooth lang.
Yun yung epekto na. At syempre, yun din yung configuration na pinakamatipid. Yung iba naman, nasobrahan sa gaang ng bola, nasobrahan sa tigas ng center spring. Ang problema, hindi na kayang pigain ng makina nila yung center spring. So, overall effect sa kanila, performance lost. Ganun. Kaya importante yung importante yung CVT tuning. Kasi hindi porke mas matigas na center spring, mas magaang na bola, mas malakas na yung motor mo. Babalansin mo ano yung priority mo. 'Di ba? Kung nag-aangkas ka, ano timbang mo. Lahat 'yon tinotono para maakma sa gusto mo. Kasi pag lumapit ka sa mekaniko, minsan may binibigay silang setting. Yung mga para sa preference nila. Pagdating sa iyo, ayaw mo naman yung ganung behavior ng motor. Wala, napipilitan ka na lang. So ganun ka ang CVT tuning. Parang itotono mo kung paano yung riding behavior mo. Ganun lang siya. Kaya mas maigi pa na pag-aralan na lang, mag-DIY na lang kayo. Magtono ng CVT. Hindi naman siya sobrang hirap. Mag-iingat ka lang kasi baka mamaya may ma-loose thread, may hindi ka maibalik na maayos, ganyan. Pero kaya naman siya i-DIY. Dati nga kami na lang nagdi-DIY sa mga kargado naming NMAX. Pero kasi yung kargado naming NMAX, sasalang yun sa sa dyno. Dynojet sa Fastech. Kasi yun ang pinaka-accurate na dyno Yun talagang ginagamit na parang pwede mo nga siyang tawaging siya yung standard talaga ng horsepower. Kasi yung iba pinapalambot yung dyno bed, ang taas ng horsepower. Diba? Inaccurate yung results mo. Kaya yung iba nagpapadyno sa iba pagdating sa Fastech, yung nagkarga ng mga tropang nagkarga ng NMAX namin, ang baba ng horsepower nila. Sa iba mataas. Pero hindi ibig sabihin nun mas malakas yung motor mo. Kasi nga malambot yung dyno bed. So anong gusto mo? Patutuwa ka pero hindi naman yun yung accurate na result? O gusto mo talaga yung yung result na totoo? Doon ka sa result na totoo, di ba? Isipin mo, yung iba nagkakarga tapos lalabas sa dyno bed. Sa dyno bed na malambot, 40 horsepower. Di parang yun? Parang 400cc ng yun. Parang 400cc na decambio yung yung horsepower doon. Malabo, di ba? Kasi ang pinakamalakas ko pa lang na ang pinakamalakas ko sa single cylinder na NMAX Aerox. Ang pinakamalakas na nakita ko na accurate sa Dynojet Dynojet. 37 horsepower. Yan, pang na yun? Pang drag. Nilalaro sa NGO yun. Yun yung hindi mo na pwede i-daily. Matataas na compression ratio, ganyan. Ayun, mangiiwan ng 400cc yun. Kasi, kukunin mo yung horsepower. By the way, pala yun? Wheel horsepower. Kung ano yung nilabas ng wheel. Kasi yung ibang rating ng motor, crank horsepower. Yung sabihin, doon mini-measure sa crankshaft yung ikot. Kasi nagkakaroon ng power loss kaya nga may transmission, di ba? May power loss sa transmission. So kunyari, mas mataas yung crank horsepower mo, mas mababa yung mo talaga, mas mababa yung wheel horsepower mo. Pero para sa akin yun ang pinaka okay na basis, wheel horsepower. Kasi yun yung pinakamadali i-test. Kunyari, meron kang NMAX na 33 horsepower, for example. Meron kang 400cc na decambio, kunyari 47 horsepower. Kukunin mo naman ngayon yung power to weight ratio. Kasi yung NMAX kunyari gantong kilograms lang. Tapos yung 47 horsepower na 400cc,
Kunyari, kulang-kulang 200 kilograms. Kukunin mo ngayon yung power to weight ratio. I-ano nyo na lang, i-google nyo na lang, may calculator naman yun. Yun, magandang ano na yun, magandang basis na yun, na makikita mo na kayang talunin nung 232cc na NMAX halimbawa, yung 400cc na stock, na walang ginalaw, na decambio. Yun yung pinaka ano doon. Doon mo malalaman. Pero syempre, decambio pa rin yun. Iba yung pagdulo-dulo. Ang pinagre-referan ko lang, halimbawa, ito, East Avenue. Kunyari, hanggang dulo na ito. Yun. Hindi aabot yun. Magaan kasi ang NMAX sa kargado. Ayun. Share ko lang. Walang madiscuss eh. Ayaw magbukas ng gasolina na itong Suzuki Access. Nandyan lang siya oh. Sobrang tipid. Ang huling upgrade na lang pala siguro na ko dito, ilalagay ko dito. Kung merong makakagawa kung meron akong makita na mini driving light, yung nasa loob ng fender, kasi ayoko talaga ng visible, masira yung niya masira yung pagka-classic scoot niya forma. Ayun pala, may naalala ako regarding sa sa CVT. I-relate ko na lang. Naka-experience na kayo ng tropa nyo, kunyari ikaw naka-setup yung panggilid mo. Parehas kayo motor, ikaw naka-setup yung panggilid mo. Magaang yung bola, matigas yung center spring, ang bilis mo makuha halimbawa 100 kilometers per hour. Siya stuck. Nalulula na siya sa 80. Ikaw nakakapag-cruise ka na ng 110, 120. Kunenta mo sa kanya. Sabihin sa'yo, ako nga 80 kilometers per hour pa lang, nalulula na ako. Ang explanation nun, nandun sa panggilid. Kasi, pag naka-configure yung yung CVT mo, nakatono, mabilis mong makuha, mabilis na siya mag-engine brake. Kaya wala yung lula factor. Yung kada bitaw mo, alam mong makakontrol mo siya. Hindi ka tulad kapag naka-stuck ka, tatakbo ang ganun. Pag binitawan mo kasi ang epekto, para ka naka-neutral. Kunyari marunong ka sa decambio, matakbo kang halimbawa 120, para ka naka-neutral, parang nawawala yung control mo sa motor. Hindi ka tulad pag may naka-engage na gear, kontrolado mo, di ba? Yun yung explanation nun, yung parang lula factor. Wala, naisingit ko lang. Kasi dati nga, parehas kami ng utol ko, naka NMAX kami. Parehas kargado, kambal na kambal yun. Tapos ako, nag big bike na. Si utol, paalis na siya pupunta na siyang US next month sa February. Binalik niya sa stock, binigay niya sa isa naming kapatid. Syempre ayaw namin, parang first time magmotor nun, nag-aaral pa lang, ayaw namin bigyan siya ng kargado, so binalik niya sa stock. Hindi all stock. Ginamit ko, sanay kaming patakbuhin yung NMAX namin 150, 160 sa safe na kalsada. Edi ginamit ko all stock. Mga 80, 90. Nalulula ako kasi walang control Parang para naka-neutral pag mabilis. Ayun, na-share ko lang. Kasi marami akong tropang ganun na nagtatanong. Sabi ko, nasa panggilid yun, kaya nalulula kayo. Tapos ito, may naisip pa akong discuss pala. Nabasa ko sa group ng Suzuki Access Philippines. Pag daw nag-aangkas sila, parang gumigewang yung motor. Tapos yun nga, madulas daw yung goma. Sa goma naman kasi, lahat naman ng gulong kahit soft compound, meron pa yung protective wax. So make sure na na i-break in nyo na maayos. Actually maganda na tong maganda na yung stock na kasama ng ng Suzuki Access, yung Maxis. Kasi dati naalala ko nung nag-Bergman ako, saglit lang sa akin kasi yung Bergman pinenta ko lang din parang 1 month, 2 months, second hand. Nung nag-Bergman ako, di sumali ako sa group. Ang pinapalit nila yung Maxis.
Ngayon, ginawa na lang stock yung Maxis. May mga complaints pa rin na madulas. Ayun, make sure i-proper break-in nyo. Ayun naman, sa gewang, make sure yung angkas nyo, huwag dumulo sa motor. Pag tinignan mo kasing gilid ng motor, yung tingnan mo yung wheelbase, kung nasan yung harap na gulong, pati likod na gulong. Make sure yung pag may weight kayong ikakarga sa motor, pasok sa wheelbase. Pag wala siya sa wheelbase, wala, sasayaw talaga yan. Si mother, inangkas ko nakaraan, may top box bracket ako na pwedeng sumandal ng konti. Sabi ko, ma, gumigewang tayo. Bumusog ka paharap. Ayun, nawala na. Ano kasi, no? Ang sarap upuan ng access kasi ang lawak ng ng upuan. Tsaka makapal yung foam. Ayun. Pero yun nga, make sure pag may karga kayo, dapat pasok sa wheelbase. Para hindi siya gumewang. Subukan ko i-ride to kahit solo ride sa Marilaki. Kung mag actual fuel consumption tayo. Nakakatuwa ako kasi lahat ng dinaanan akong stoplight, yung mga kasabay ko, tumitingin sila sa motor. Siyempre bago sa paningin nila. Yun ang isang advantage sa mga Suzuki bikes. Konti yung kumukuha. Kaya tinitignan nila. Wala sila masyadong makita sa daan. Grabe, napaka-traffic. Daan nga tayo sa motor shop ng tropa. Ngayon pa lang kasi niya makikita to dahil ngayon lang nagkaroon ng ORCR eh. Ang ganda naman nito, oh. Say hi. Ganda nung Kanina ko pa tinitingnan sino to. Tingin sa akin. Yun, so pauwi na tayo. Ganda ng motor na nandun, no? So, lapit na ako dito eh. So, tatapusin ko na rin. Gumawa lang ako ng ending video. Kaya inon ko ulit yung camera. So, yun. Ulitin ko, hindi tayo expert. Mas makinig kayo sa expert. Mga sinabi ko kanina. At kung iba yung pananaw nyo, tama din naman kayo dun. Alright.